Sa ginanap na proclamation night ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanyang kandidatura sa pagkasenador sa pamamagitan ng isang video message, binigyang din ito ang kanyang malinaw at direktang paninindigan laban sa korupsyon sa pamahalaan. Ayon sa kanya, ang korupsyon ang isa sa mga pangunahing problema ng bansa na humahadlang sa pag-unlad ng Pilipinas. Dahil dito, nais ni Pastor Quiboloy na muling ibalik ang death penalty para sa mga opisyal ng gobyerno na napatunayan sangkot sa korupsyon. Ayon kay Pastor, ang death penalty ay isa sa mga pangunahing solusyon na kanyang isinusulong upang matigil ang malawakang korupsyon sa pamahalaan. Pag napatunayan siya ay talagang nagnakaw at ginawa niya yung pagnanakaw in the guise sa kanyang trabaho o kaya sa kanyang panunungkulan, ginamit niya yung katungkulan niya para magnakaw at napatunayan yan, kailangan death penalty by firing squad dyan sa plaza para makita ng lahat na serious ang gobyerno na wala na magnanakaw pa sa kaban ng bayan, ipinahayag ni Pastor Quiboloy. Dagdag pa ni Pastor Quiboloy, si Judas nga 30 pieces of silver lang, na konsensya siya, ang kanyang sintensya sa sarili niya kamatayan. Ito pa kaya bilyon-bilyon ang ninakaw para sa kanilang sarili, walang pakundangan. Sobra pa sa death penalty sana ang dapat na managot niyan. Bukod sa death penalty, iminungkahi rin ni Pastor ang pagtatag ng isang Truth Commission na magsisilbing kasunduan ng pamahalaan sa mamamayan. Ang komisyong ito ay bubuo ng jury mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na pangungunahan ng isang hukom upang imbestigahan at litisin ang mga akusadong opisyal ng korupsyon. A covenant of the government to the people of the Republic of the Philippines na ang covenant na yan. Pipirmahan mula sa presidente hanggang sa katapusang barangay councilman na lahat ng nanunungkulan sa gobyerno pipirma dyan. Paliwanag ni Pastor. I-waive nila ang kanilang right na pag nag-corrupt sila, ang Truth Commission ay gagawa ng jury para imbestigahan sila. Samantala, isa naman sa track record ni Pastor Quiboloy ang kanyang pamumuno sa kongregasyon ng KOJC. Makikita ngayon kung gaano ang kaunlad ang KOJC dahil niya wala itong bahid ng anumang korupsyon. Nagsimula sa 15 miyembro sa Davao City. Ngayon milyong-milyong mga kingdom citizen na ang naging bahagi ng misyon ng butihing pastor, hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Isang halimbawa ng katagumpayan ni Pastor Quiboloy sa KOJC, ang 75,000 seating capacity na indoor cathedral na kinilala bilang pinakamalaki sa buong mundo. So all in all, makikita ninyo kung ano yung track record ko sa KOJC. At ang katapusan niyan, nakapagpatayo ng 75,000 seating capacity kingdom, pinakamalaking indoor cathedral in the world na walang korupsyon, pahayag ni Pastor Quiboloy. Kilala rin si Pastor Apollo sa kanyang mga humanitarian programs para sa kabataan, sa mga miyembro ng indigenous peoples community at sa kanyang agarang tulong sa mga nangangailangan tuwing may kalamidad. Kaya naman nananawagan si Pastor Quiboloy sa mga mamamayan na maging mas mapanuri sa pagpili ng mga lider at opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanya, ang tunay na pagbabago ay magsisimula sa pagtitiwala sa mga taong may integridad at malasakit sa kapakanan ng bansa. Kinakailangan natin ng matured na mga Pilipinong leader at mga honest na Pilipinong leader na talagang tatayo at para sa bansang Pilipinas ang kanilang tutok, wika ni Pastor Quiboloy. Ang proclamation rally para kay Pastor Apollo C. Quiboloy ay ginanap hindi lamang sa Inares, Pasig City, kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang Digos City, Tagum City, Dipolog City, Ormoc City, Pampanga, Bacolod City, Iloilo, Cagayan de Oro City, Butuan, Cebu City at Sorsogon.